na pagalitan natin siya. Dahil yung salita, hindi naman siya salita. Salita naman ng Panginoon yun eh. Amen, mga kapatid? Nagagamit lang tayo. Kahit kami, minsan, nararamdaman din namin yung nararamdaman niyo. Pero sabi niya kanina, ang dapat mo unang kagalitan, hindi yung nagsasalita. Hindi yung leader. Yung sarili. Yung sarili natin. Amen, dahil talaga naman may kulang eh. At ang napakainam dyan at napakaganda, ramdam mo yung salita ng Panginoon. Kung hindi mo naramdam, pakapatay ka na. Wala na yung Holy Spirit. Kaya salamat, graduate. Ulit. Sa Panginoon. Okay? Okay ba tayo mga kapatid? Okay po. Sabihin mo sa katabi mo, bantayan kita ka. Pagkangan to eh. Sabihin mo naman, ahit ikaw. Okay, Tutulog na. punta tayo sa tema natin mga kapatid. Pagkakaisa ng pananampalataya sa Diyos at ng buong iglesia. Napakaganda yung topic natin. Kanina pang umaga, yung hirap kasi nakalan. Pero iniisip ko na, minameditate ko na, napakaganda pala itong topic ito. Pagkabat palagi mo naririnig. Pero kapag yung magtrabaho, magkilos ng Espiritu Santo, yung marami tayong kwan, ipapaalam yung pinaka-importante ng tulong ng Espiritu Santo sa isang Kristiyano. Amen. Kaya, napakaganda ito, yung pananampalataya sa Diyos at ng buong iglesia. Ang tanong dito, marami bang nagkakaisa sa mga grupo, sa mga fellowship, pero sa pananampalataya ay hindi nagkakaisa? Maraming ganon. Amen. Marami. Tama, may pagkakaisa, pero ang unang pagkakaisahan natin, yung pananampalataya sa Diyos at ng buong iglesia at mangyayari at magaganap lang yan kung meron tayong design na marating natin yung kapuspusan ni Kristo. Amen. Yan na yung spiritual maturity na sinasabi natin. Amen. Yung palagi natin inaaral. Yung kapuspusan na dapat natin marating. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. At alam ko naman, yun naman ang gusto natin. Amen? Amen. Yun naman talaga yung goal natin eh. Yun ang talaga naman na objective natin na marating natin yung kapuspusan ni Kristo. Kasi kapag hindi natin nabot yun, kahit gusto pa natin marating yung ninimighin natin sa kaharin ng Diyos, kung hindi natin marating yun, na unti-unti na gawin yun, hindi tayo mararating yung kaharian ng Panginoon. Amen. At yung sabi ni Brother Edwin kanina, thank you karami. Bakit ano sa palagay niyo mga kapatid? Masen yun si Brother Edwin. Wala nang buhok eh. Kami pa. Kita brother Brother Nora hindi ka buhok namin, pero di pa kami kaya mas una siya. Kaya yung sabi niya kanina, bago natin ko na, kung makapagsutal, may oras pa naman tayo. Total, hindi naman palaging ito isang beses lang tayong pagtipon-tipon sa 3 buwan di ba? Sabi niya kanina, bakit hindi nyo ba ipinepray ng mga leaders? Sabi niya, pinepray namin. Sa totoo lang, Brother Edwin, hindi ko pinagmamayabang. Basta na-pray ako, kasama na yung mga leader. Hindi ko lang masabi yung pangalan. Hindi ko lang masabi. General yung ginagawa ko. Kasi kasama ko sila At kung hindi sila matatag, siyempre madadama yung kapo nila leader tulad ko Kasi kapag matatag sila, nakakatulong. Sila ang magtulong-tulong. Kaya hindi ko lang nasasambit ng pangalan. Sabi ko lang, sa college, ako lang,
Bicol, Bulacan. Yun lang yung mga sinasabi ko. At kung ano pa. Pero minsan, may mga leader na nabanggit ko yung pangalan. Nung bigyan mo pa ng marami ang habang buhay kaya ako. Biro mo namatay? Namatay? Ilang buwan lang patay? Hindi na kaya i-pray ka. Ano brother Edwin? Kaya wag na. Kahit ipinipray mo yan, kung ang Diyos ang magpapahintulot, wala tayong magawa dahil ang kaluluwa, member of leader man, nasa kamay ng Panginoon. Baka matama yun. Amen. Ay, hindi ko na nagsasabit ng pangalan. Baka delikado eh. Napatay yung member ko. Hindi nagtagal napatan eh. Sama wala dito. Okay, yung topic kanina ni Brother Edwin na ibinigay sa kanya, sabi niya nito, paano marating ang kapuspusan ni Kristos, di ba? Yun ang po niya eh. Yun ang topic niya. Ang naibigay naman sa akin, bakit? Di ba magkaiba? Paano? Sabi niya, paano nga? Sabi niya kanina eh. Di na namin alam eh. Kaya sabi ko, paano nga Brad? Kuyakin paano? Ano na? Kuyakin. Yan ang siya, hindi na alam eh. Kaya dito naman sa akin na ibigay ni Brother Henry, bakit kinakailangan marating ang kapuspusan ni Kristo, yung spiritual maturity, o kaya yung kasakdalan ni Kristo? Bakit? Bakit nga mga kapatid? Bakit kailangan natin marating yun, yung kapuspusan ni Kristo? Ang pagiging Kristiyano natin, kahit pa magsimula pa tayo ang mainit na pagsisimula, napakainit na pagsisimula, masigasig na pagsisimula, epektibo na pagsisimula, ay mawawalang kaguluhan kung hindi rin natin mararating ang kapuspusan o kasakdalan ni Kristo. Kasi maraming ganun eh, di ba? Subukan ba natin mga kapatid yung talagang mainit na mainit? 60 degrees Celsius? Ang init. Narating natin yun eh. Dapat ganon. Kaya lang ako sa kung may kulang, hindi natin ma-maintain. Hindi natin ma-maintain. Yung mainit na paglilingkod sa Panginoon. Magsimula tayo, kahit mainit pa tayo, kasigasig pa tayo, epektibo tayo sa gagamitin sa paggamit ng Panginoon, kung sabi niya dito, hindi rin natin mararating ang kapuspusan ni Kristo, sabi niya dito, mga kapatid, o yung kasakdalan ni Kristo, mawawalang paguluhan. Hindi natin ma-maintain, yun ang sinasabi ko dito, yung init. Hindi natin ma-maintain yung sigasig. Hindi natin ma-maintain yung epektibo na paggamit ng Diyos sa atin. O kaya yung spiritual nating nabuhay. Kung hindi natin makamit yun. Ang pagkamit doon, hindi naman bigla dahil panyan eh. Hindi basta-basta mga kapatid, mahirap eh. Sa totoo lang, sa tagal natin, wala pang ayos. Hindi pa tayo ayos. Wala pang kompleto sa ating maka-leader man, maka-member man, sa matagal man, sa totoo lang, marami pa tayong kulang mga kapatid. Tama, nagagamit ang mga leader. Tama, nagagamit ang mga pastor. Pero, wala pa sila sa yung, tugatok, yung spiritual maturity. Maaaring magsimula lahat tayo sa maliliit na pananampalataya. Maliit na pananampalataya, subalit hindi maaaring manatili tayo dito. Yung maliit na pananampalataya, bagamat kailangan. Doon tayo na nagsimula eh, di ba? Pero hindi pwede manatili tayo dito, unti-unti ay maabot sana natin ang spiritual na kasakdalan. Kaya nga sinabing
kinakailangan, di ba? Na maabot yung kasakdalan. Yung salitang kinakailangan, hindi pwedeng hindi natin marating yung kapustusan ni Kristo. Yun yung salitang kinakailangan. Dapat, dapat marating natin yun. Kasi, sayang yung pagiging Kristiyano natin eh. Sayang yung naging kapital natin eh. Yung naging puhunan. Sa totoo lang, ang dami na nating puhunan. Marami ng pagod, marami ng sakripisyo, marami ng pasakit, na yan yung puhunan at masasayang lang yan kung hindi natin marating. Kaya nga sinabi ng Panginoon na kailangan, hindi pwede na hindi natin marating. Amen. Yung spiritual na maturity, yung kasakdalan ni Kristo. So, yun na lang mga kapatid, medyo nagbubuko pa kami dahil doon sa amin ay ipagnanapot ang aso. Kaya doon sa Tagalog yung ipagnanapot ang aso. Pinalalakad, gano'n? O yun. O yun na rin. Lahat. Nagkakatrakaso doon kaya meron pang medyo unti-unti. Kaya hindi maaaring alsa. Bakit? Sabi niya dito. Yan, bakit dapat nating marating? Yan ang ating aalamin. Bakit nga kaya? Kailangan parating natin ito. Hindi maaaring, bakit hindi tayo maaaring manatiling na lang dito yung ating narating sa buhay spiritual? Bakit? Sabi niya, kailangan may aabutin. Hirap sa Tagalog, hindi tulad. Ayan, ng Brother Edwin, napakagaya ng salita ng Tagalog. Kasunod nga, Brother Edwin, Ilocano nga. Magsalita ko din ng Ilocano, kasi iba yung dating kapag Ilocano sa amin, brother. Kapag yung kaparehas mo na Tagalog, talagang nadidignan nila. Kasi nila talagang lalim yung salita ng Panginoon. Pero kapag ibang yung salita, iba. Talagang iba lang. Pero napakabuti at Espiritu Santo, pagkakatagalog, kahit paano, Amen? Bakit kailangan marating talaga natin ang kapuspusan ni Kristo o spiritual maturity? Bakit? Bakit mga kapatid dapat marating yun? Una, ang nilagay ko dito. Kunti lang ito. Sabi ni Brother Edwin kanina, isang oras. Pero problema, nilagay ko dito, 2 oras. Kaya, hindi ko na lang, isang oras natin eh. Gawin ko na lang isang oras. Ulang pa, 3:30. Bakit kinakailangan marating talaga natin ang kapuspusan ni Kristo o yung spiritual na kasakdalan o spiritual maturity? Ang sagot, dahil ito ang pinakaligtas, pinaka-safest, pinaka-secure na estado o kalagayan sa buhay spiritual. Ulitin ko. Bakit kinakailangan marating talaga natin ang kapuspusan ni Kristo? Dahil ito ang pinakaligtas, pinaka-safety, ito yun, pinaka-secure na estado na kalagayan ang buhay spiritual. Balikan ko yung tanong, bakit? Sabi niya dito, bakit pinakaligtas? Pinakaligtas. Bakit pinaka-secure, mga kapatid? Ang marating ang buhay spiritual kay Kristo. Sabi niya dito, ang spiritual na mature ay hindi na makikilos ng anumang pangyayari, mapanegatibo o mapapositibo kahit kamatayan. Sabi ko kanina, bakit
bakit pinakaligtas yung dapat natin na yung maabot natin yung spiritual na maturity. Ang sagot dito, ang spiritual na mature ay hindi na makikilos o anumang pangyayari, negatibo o positibo, kahit kamatayan ang kapalit. Tulad ni na Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego at si Daniel. Sa book of Daniel 3:16-18, alam natin yun, kahit hindi ko basahin siguro. Laging nababanggit natin yun. Na humantong sila sa kamatayan, mga kapatid, humantong sila doon sa panis nila sa kamatayan na susunod sila doon sa urno di ba? Pero hindi sila nagbigay dahil puspos sila doon sa puspusan ng Diyos. Kaya kahit anong positibo, kahit anong negatibo o pagbabanta sa kanila na hanggang kamatayan, hindi sila umatras, hindi sila nagbigay. Kaya nilang kaya nilang harapin yung kamatayan dahil doon sa kapuspusan at tulong ng Diyos sa kanila. At doon din sa 300 soldiers of Gideon. Yan. Nandun sila na kahit 300 lang sila, hindi sila natakot doon sa harapin nila ng makaraming sundalo dahil sa tulong ng Diyos sa kanila. Sa Revelation chapter 12, verse 11, nandun na hanggang kamatayan, hindi nila pinahalagaan yung buhay nila hanggang kamatayan. Yun ang doon. Yun yung sinasabi niya na pinakaligtas o pinakasecure na buhay ng isang Kristiyano kung bakit natin marating dahil ito ang ito yung mga harap nila. Bakit pinaka-secure na estado ng kalagayan ng ating buhay? Ang sabi niya dito, ang spiritually mature. Kung bakit ko sinasabi nga na ligtas? Kapag naabot natin yung spiritual na buhay. Ang spiritual mature ay may isang paninindigan na hindi na ito mapagbabago ng anuman o sinuman. Ito yung sinasabi niya dito na bakit ligtas siya kung marating natin yon. Hindi na siya, sabi niya dito, may isang paninindigan na hindi na ito mababago o anuman o sinuman. Nasabi kanina ni Brother Edwin na sabi niya dito, kapag yung napuspos ka na ng Holy Spirit, yung tuturo sa atin yung truth na katuruan, hindi na tayo madadaya. Kahit ano pang manggaya, asawa mo naman na makalaman, anak mo man makalaman, o Kristiyano man na makalaman, kaya Kristiyano na bumalik doon sa mundo, hindi na tayo maingganyo. Hindi na tayo madadala doon. Yun ang dito. Yun ang pinaka-secure dito. Yun ang pinakamaganda. Kung bakit natin sinasabi ng Diyos na dapat marating yung spiritual na maturity o yung kapuspusan ni Kristo. Ano pa? Nilagay ko dito, hindi na madadaya ng hidwang aral. Tulad yung sinabi ko kanina, ang hidwang aral, kung ano yung mali, parang yun ang tama, di ba? Mas marami ang naniniwala sa hindi totoo yun ang totoo. Pero kapag nagsasabi ka ng totoo, hindi sila naniniwala kasi ang basehan ng paniniwala ng karamihan o ang tao doon sa marami. Ang marami naniniwala doon sa doon sa mas marami. Kasi ang aral doon ay talaga pabor sa laman at yun ang gusto-gusto ng marami. Kaya nga sinabi doon sa Matthew chapter 7, sabi niya doon na marami ang pumasok doon sa maluwag. Kasi wala naman disiplina niyan, wala naman paalala niyan. Lahat pwede, may relihiyon ka na, Kristiyano ka na, pwede pa lahat. Di ba napakaganda?
Kaya yun, mga kapatid, sabi niya dito, hindi na madadaya ng hidwang aral at hindi na maghihikayat ng buhay makamundo kahit marami na ang gumagawa at nagbabalik sa mundo. Mga leader, may mga ganito. May mga pastor. May mga Kristiyano. Na Kristiyano sila, nung bumalik sila sa mundo. Pero sabi niya dito, ang pinakaligtas, sabi niya, na Kristiyano, kung marating natin, sabi niya, ang kapuspusan ni Kristo, ikaw ay ligtas. Saan ka ligtas? Doon sa mga hidwang aral. Saan ka ligtas? Doon sa mga maghihikayat. Yung hikayat ng mundo, talaga napakalakas ng hila. At ang maraming nahila. At marami pang hihilain. Amen. Kaya nga, sabi niya dito, yun ang pinaka-safe na Kristiyano eh. Yun ang pinaka-ligtas na Kristiyano eh. Yun ang ano yung nakalma sa Tagalog? Kaya pa, yun ang pinakamayaman na Kristiyano kapag maabot natin yun. Kaya sabi niya, kailangan maabot yun. Hindi lang isa ang mag-aabot, lahat tayong abutin. Amen? Amen. At kung ikaw na huli, kailangan kung huli, abutin mo. So, para pang lahat tayo, sabi niya lahat sa buong iglesia, sabi niya, hindi lang isa ang dapat umabot, hindi lang leader. Mga kapatid, kasama yung member dahil lahat tayo nag-aasam ng kaligtasan, mga member at mga leader. Amen. Kaya dapat natin maabot yung kapuspusan, bagamat hindi hindi agad. Dapat unti-unti. At yung unti-unti na yan, huwag mo nang ipakita sa tao, ang unang nakakaramdam doon at nakakakita, ikaw. Amen. Huwag ka nang magpakita sa tao, Pastor, ganito ako, huwag na. Sister, ganito ako, huwag na. Mga kapatid, dahil kung merong gusto yung pastor sa'yo o yung leader, merong hihira yung sa'yo, okay yan, huwag na. Amen. Ikaw ang unang nakakakita ang sarili mo. Ikaw ang unang nakakaramdam. Mga kapatid. Kaya ito yung sabi niya. Kaya bakit kailangan dapat natin marating? Sabi ko kanina ang sagot ko, kasi ito yung pinaka-safety. Kasi ito ang pinaka-safety na isang Kristiyano na unti-unti natin abutin yung kapuspusan ni Kristo. Yung ibig sabihin yun, yung tulong ng Espiritu Santo sa atin. Mga kapatid. At yung pag-abot natin doon, hindi tayo nag-iisa. May kasama tayo na tulong ng Diyos, yung Espiritu Santo, doon sa nagpupursige. Maliban lang kung hindi ka nagpupursige, sabihin mo sa sarili mo, okay na ito, ay nako, huwag kang ganyan. Huwag tayong gano'n na, okay na ito, pag nag-aakala ka, nag-iisip ka ng, okay na ito, total, marami na akong may tulong. Huwag gano'n, meron ka na aabutin, mga kapatid. Huwag tayong magsabi ng gano'n dahil ang kamatayan hindi nagpapaalam yan kung dumating sa atin. Ang nakakatakot yan kung dumating yung kamatayan na ganyan yung sitwasyon ang ating espiritual delikado, napakadelikado. Kasi meron tayong dapat maabutin. At yun yung gusto ng Panginoon na dapat na ramdam natin, na dapat natin abutin. Yung pagiging sakdal sa buhay ni Kristo. Ano pa mga kapatid? Sabi niya dito, ang pinakakaligtas. Sabi niya dito, madaling makilapis ang mga pandaraya ng dyablo. Kung tignan mo, napakalaki yung kanyang tulong sa atin. Kung yung ikaw ay, kung tayo yung nagpipilit na abutin, yung spiritual na maturity, at ang isang step away kung bakit natin maabot yan, yung palagi kang nakikinig, palagi tayo nagtitipon sa mga convention, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun ang sabi ni Brother Edwin kanina. Doon ka titigas, doon ka marami kang malalaman, doon mo makikilala ang sarili mo, marami ka pang kulang na dapat nating marating. Anong sabi sa Hebrew chapter 5, 13? Alam natin yun.
Yung kumakain ng matitigas, sabi niya, madali siyang makakilakis. Madali niya makakilala kung ano yung turo na yan. Yun ang sabi niya doon. Hebrew 5:13, 11:24 to 25. Yun ang kwan niya dito. Yan yung dahilan kung bakit dapat nating marating. Kasi safety ka dun eh. Amen. Talagang ikaw ay talagang na ano eh, nabibitin ako sa explanation sa Tagalog, brother at siyempre eh. Yun ang pinaka-safety kasi, yun ang pinaka-secure na kalagayan ng isang Kristiyano. Kung yung isip natin ay talagang dapat natin abutin. Hindi ba natin naabot sa totoo lang? Pero dapat may initial sa atin, meron nakikita. At ang isang doon na initial na kinakailangan yung mahirap na kalagayan, talagang nagsasakripisyo tayo. Tulad dito, nung tumawag si Brother Edwin sa totoo lang, si Brother Henry sa totoo lang, kahit dito mahirap, sabi niya. Kahit naman doon pag mahirap. Pero meron tayong inaabutin. Meron tayong dapat na na danunin, marating. Nakagsa, ayun, mga kapatid. Okay na po. Kaya, ayun, at napakaganda naman, yung sinasabi na mahirap, kapag yung ang Diyos ay tutulong sa atin, ay magiging magaan. Amen. Kaya, sabi ni Brother Edwin, sabi ni Brother Edwin, parang hindi na sila makakarating, pero hindi umaasa ako, makakarating pa rin tayo, sabi niya. Salamat sa Panginoon. Tingin na naman tayo muli. Yung mga meeting, mga kasama namin dito na senyor. Pero wag kayo natalangin na wag yung mga huwag. Bahala ng Diyos yan. Mga kapatid. Okay, balikan tayo para hindi tayo hinagtag ko lang para kahit paano hindi tayo makatulog. Ano pa yung pinakaligtas na kalagayan ng isang Kristiyano kapag maabot yung spiritual na maturity? Responsable, sabi niya, sa sariling kaluluwa. Yung salitang responsable, yung hinahanap mo. Yan, ihahanap mo yung ikalalakas ng kaluluwa mo. Ihahanap mo kung saan siya kakain, gano'n. Nakalaan kayo oras, nakalaan ka ng panahon, yung pagkakataon na kung kinakailangan ng panahon ng kaluluwa, doon. Amen, yun yung sinasabi na responsable na ikinagagalak niya yung mga pagtitipong sa salita ng Panginoon. Ikinagagalak niya yung patuloy na fellowship na pakikinig ng salita ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya na responsable sa sarili niyang kaluluwa kahit walang nagtutulak. Kahit walang nagsasabi na kahit awat agmando, kahit walang nagmamando, walang natutulak, talagang responsable siya. Amen. Maraming Kristiyano nga, linggo ngayon, ay akala ko Biyernes, may mga ganon. Bible study tayo ngayon. Ayan ako, masakit ang likod ko. Nagrarason ka. May mga ganon, ang dami. Mga kapatid. Pero ang sabi niya dito, ang pinakaligtas, sabi niya dito, kapag maabot natin yung magiging responsable sa sariling kaluluwa, kahit walang nag-uutos o walang nagtutulak. Wala nagtutulak. May mga may mga Kristiyano na kung hindi mo walang tulak. Yan. Hindi namahamalakapag na. May mga ganun. Hindi makalakad, hindi makapunta. Sabi niya, binigyan ko ng tinapay. Ay, hindi papasok ito kung walang tulas. Sabi niya, kinuha ng Kristiyano yun. Kaya kung walang malaman sweldo dyan, ay ba't ako pupunta? Yung mga ganon, di ba? Kung wala man ako pakinabang doon sa pupuntahan ko, kahit isang biik na, kung ano ko, ba't ako pupunta? May mga ganon, amen? Kaya sabi niya dito, ang pinakaligtas, sabi niya, nakalagayan ng isang kaluluwa, yung maabot, sabi niya dito, maging responsable sa sariling kaluluwa na kahit walang nagtutulak o nag-uutos.
hindi umaasa sa mga nagpapakain. Sabi niya dito, ginagawa ang self-maintenance. Sabi niya dito, hindi umaasa sa nagpapakain. Kaya ang ginagawa natin, tuwing quarterly, yung may general na pagpapakain. Pero yung pagpapakain na yon, ibinibigay sa atin na kahit wala na nagpapakain, kakain tayo. Amen? Kaya nandyan yung Bible eh. Kaya nga nagsusulat tayo eh. Kaya kung pumunta ka dito at nakinig lang na hindi ka nagsulat, share ko yan, makalilimutan mo. Amen. Kalilimutan mo, kung pumunta ka lang dito na makikinig lang. Yan. Tapos, kapag nakinig ka na, wala na. Makakalimutan mo. Kaya nga ito eh, yung nagdadala, nagsusulat tayo para kahit wala na yung pagpakain, wala na yung convention, wala na yung seminar, nasa bahay tayo, kumakain tayo dun sa mga pinag-aralan natin. Amen. Maliban lang, kung wala ka ng panggato, dun sa sinula mo, itinapon mo, wala na. Ngayon, hindi umaasa sa mga nagpapakain. Sabi niya dito, ginagawa ang self-maintenance. Meron siyang, maintenance siya. Tulad sa literal na tinamaan ng sakit. Diba? May maintenance yan. Lahat tayo galing tayo sa sakit. Spiritual. Kailangan yung maintenance ng salita ng Panginoon. Huwag kang umaasa doon, iba yung si pastor naman, ipinepray ako, nalalakas ako. Huwag kang umasa doon. Huwag kang maniwala minsan yung sinasabi na gano'n. Marami ang sasabi, ipinepray ko. Huwag kang maniwala. Mas maganda, personal mo. Na ikaw magpakain, magpakonsulta sa sarili mo. Kasi ang daming gano'n eh. Pero sa mga leader dito, wala gano'n. Wala tayo, hindi tayo gano'n. Totoo yung pagtutulong ng isa sa atin. Sa totoo lang, napakaliit na grupo sa atin. Pero tignan mo naman yung trabaho ng Panginoon. Amen. Pagamat ang daming nag-upo, maraming kumukontra. Pero kung saan yung totoo at nagpapapilit yung ipinoporsige yung sumunod doon sa salita ng Panginoon, doon ang Diyos tumutulong. Doon nagtatrabaho yung Espiritu Santo doon sa maliit na yun. At Amen. hindi ko naman pinagmamalaki mga kapatid. Isa tayo doon. Tayo yun. Bakit ko nasabi yun, mga kapatid? Sa totoo lang, ang hirap itong ginagawa natin, mahirap ito, maraming preparasyon ito, maraming sacrifice, material, tapos may mga iba pa, ang dami. Pero bakit natin nagagawa? Dahil yung tulong ng Diyos sa atin, yung tulong ng Espiritu Santo sa atin. Yun ang sinasabi ko doon, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, hanggat pala hindi ito maabot ng isang Kristiyano, hanggang hindi maabot ng isang Kristiyano ang kapuspusan ni Kristo, sabi niya dito, nasa danger zone ang kanyang kaluluwa. Nasa panganib ang kanyang kaluluwa kung hindi natin maabot ito. Bakit? Ano yung delikado kung hindi maabot ito? Ang una kanina, ang sinabi ko, bakit? Sabi ko, ang isang Kristiyano kung maabot ito ay ito yung pinaka-safe. Ito naman yung danger kung hindi natin maabot. Sabi niya dito, kapag dumating yung mga negatibo o positibo, lalo kung kamatayan na, aatras na tayo. Amen. Dami na yung problema dyan, na wala na parang solusyon dyan, na parang hindi mo na kaya solverin yung problema na yan. Ayan, magbibigay tayo doon. Napakadelikado dahil hahantong yan. Kaya nga, ang daming nagpapakamatay, mga hopeless,
Dahil wala sila doon, lalo kung wala ang salita ng Panginoon, na kahit Kristiyano, kung hindi mo maabot talaga, wala kang planong maabot yung kapuspusan ni Kristo, ikaw ay napakadelikado. Ikaw ay maaaring isa ka doon sa aatras o kaya magbibigay pagdating sa mga negatibo. Amen. At hindi lang yun, pagdating din sa mga positibo. Pwede kang matras doon. Yun ang danger niya doon. Kapag hindi natin marating yun. Tama ba ito? Amen. Yun ang pinakadelikado doon. Ibig sabihin, kapag hindi pa natin natutunan, nasa danger pa rin tayo. Kaya ingat, mga kapatid. Kailangan mabot natin. Hindi man agad, dahil hindi agad-agad nakabot ito. Pero dapat may pagpupursige. Amen. Pursige natin. Sa mga edad natin, malapit na tayo dun sa linya, mga kapatid. Tapos, ganyan pa rin yung sitwasyon natin. Napakadelikado. Napakadelikado, brother mo nun. Nakakalayo ang Bicol, pero balita namin kay Brother Nonoy, bigyan mo pa ng mahabang buhay, binali ko, baka mamatay ako. Pero ikaw ang inupan ako, nasa kamay mo ang buhay. Ako naman. Marami pang gagamitin ng Panginoon kay Brother Nonoy. Kaya sabi niya dito, kapag hindi niya naabot ang isang Kristiyano, sabi niya dito, nasa danger zone ang isang Kristiyano. Sabi ko kanina, bakit? Kasi sabi yung bibigay siya. Ang pangalawa, sabi niya dito, ang pinakaligtas, sabi ko kanina, iisa ang paninindigan. Sabi niya dito, na hindi na magbabago ng anuman o sinuman. Kapag hindi niya naabot, sabi niya dito, magbabago. Kung saan positive, doon siya. Kung sa negative, balik ka naman sa Panginoon. Kung sa negative, ulit sa Panginoon. Kapag wala na naman, balik na naman doon sa ano. Walang isang paninindigan. Yun ang danger niya doon. Pangalawa, mga kapatid, o pangatlo, ano yung danger kapag hindi naabot? Sabi niya dito, mahihila, mahihikaya ang hidwang aral. Yun ang danger niya doon. Ano pa? Mahihikaya ng buhay sa mundo. Yung daloy ng mundo, mahihikaya siya. Amen. Kapag pinulang ka. Sa totoo, ang lakas na kalaban yung mundo. Ay mga tao, mga kapatid, kahit ikaw ay malakas yung sarili mo, pero pagdating yung damdamin doon sa mga iba, lalo yung mga pamilya, minsan hindi natin kaya. Yun ang kwando. Yun ang magiging epekto noon. Yun ang magiging danger niya. Ang isang Kristiyano, mga kapatid, kung hindi natin unti-unti na maabot yun. Mahihila tayo, sabi niya dito, ng mga hidwang aral. Hindi ka naman nahila sa hidwang aral, pero hila ka sa mundo. Sunod, yung style ng mundo, mahihila tayo. Yung buhay ng mundo, mahihila tayo. Yung kalakaran ng mundo, mahihila tayo. Yun ang danger niya doon. Di ko naman sinasabi na ganun tayo. Sinasabi ko lang dito, yung pagiging danger kapag hindi natin naabot ito. Yun lang, mga kapatid. Kapag hindi natin naabot. So, anong dapat natin gawin? Kailangan maabot natin. Kailangan maabot natin. Sabi niya dito, ano ba? Ano yung danger niya? Sabi niya dito, mga kapatid, pagiging irresponsable sa sariling kaluluwa. Nagiging irresponsable. Hindi niya papakainin. Sabi niya na lang, okay na yung fellowship. Basta din importante, mag-fellowship ka. Pinaka-importante, nasa grupo ka. Yun na lang. Ay, mali yun. Kung gano'n ang isang prinsipyo ng isang Kristiyano. Yung hanggang doon lang. Dapat hindi tayo doon. Hindi yun yung guarantee o garantisado na pwede na tayo kung ganun yung rason natin, mga kapatid. Napaka-delikado yun. Danger yun. Yun ang pandoon. Yun ang danger ang isang Kristiyano kapag hindi naabot. Ibig sabihin, hanggang hindi pa natin naabot ang kasakdalan
sabi niya dito, hindi pa natin maaring sabihin tiyak o guarantee na ang ating kaligtasan kung hindi pa natin naabot. Huwag mong i-expect, huwag kang mag-akala na tayo ay maliligtas. Huwag kang mag-expect na mararating natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa kasi kahit sa Apostol Pablo, sinabi niya doon sa Filipos chapter 3 verse 12. Yun ang sabi niya doon eh. Yan. Filipos chapter 3 verse 12. Ang sa Ilocano yun, ano eh, iba ka na nabultod ko. Yun sa Ilocano yun eh. Sa Tagalog eh, hindi ko sabihin na ano yung natulog. Kung sabihin na natapos ko na, sabi niya doon. So, ibig sabihin, huwag kang mag-expect. No? Huwag kang mag-isip na yun na, guarantee na yun. Ay, hindi, mga kapatid. Kapag ganun tayo. Pangalawa, mga kapatid, bakit kailangan marating ang kapuspusan ni Kristo? Upang mapagsilbihan, sabi niya dito, upang makapagsilbing uliran sa mga nakabababa sa Kanya. Lalo sa pamilya sa literal at sa espiritual. Upang makapagsilbing uliran sa mga nakabababa sa Kanya. Sabi niya dito, sinabi ko dito, sa pamilya sa literal at sa espiritual. Yung pagiging ilaw at asin. Matthew chapter 5, 13 to 14. Yun ang kwan niya doon. 2 Timothy o 1 Timothy chapter 4, verse 12. Yung pagiging uliran, yung magiging example. Yung magiging example sa mga nakabababa sa Kanya. Yung mga member, ang tinutukoy na isa pa dito. Yung mga member siya, yung mga member, na dapat ang isang leader, sabi niya dito, ay magiging good example o uliran sa pamilya o kaya sa pamilya sa spiritual. Sabi niya dito, ang bata o immature sa spiritual ay hindi nagsisilbing ilaw. Tignan mo? Ang bata o immature sa spiritual, hindi nagsisilbing ilaw, tapos ay nakakakitaan ng kakikisuran. Yun ang danger doon. Kaya sabi niya, kailangan na dapat marating. Kaya kung hindi natin narating ito, mga kapatid, ay gusto mo man bumait, pero hindi mo magawa kahit na ulang yung Espiritu Santo. Amen. Kahit gusto mo maging uliran sa pamilya mo, sa mga espiritu, sa mga member, pero ikaw ay nag-remain na immature, ay huwag mong sabihin na ikaw ay good uliran, good example. May kulang, mga kapatid. At yung kulang, yung pa naman ang pinaka-importante na dapat marating, mabuntod, makamit ang isang Kristiyano, yung Espiritu Santo, yung kapuspusan ni Kristo. Kaya yun ang kon dito, mga kapatid. Yan yung mahalaga kung bakit natin marating yung kapuspusan ni Kristo. Pangalawa, sa last natin, bakit kailangan marating talaga natin ang kapuspusan ni Kristo? Pangatlo, upang makatagal sa daan ni Kristo. Dahil ang spiritually mature, wala nang katiting na pagmamalasakit sa kanyang laman. Yung mature, yung spiritual maturity, kapag marating natin yun, sabi niya dito, wala nang katiting na pagmamalasakit sa kanyang laman, purong, sabi niya dito, kapakanan ng kaluluwa ang kanyang ipinaglalaban. Ito pala yung ang napakaganda at napakainam na kalagayan kapag narating pala noon, mga kapatid.
yung goal natin na gusto natin talaga na ibigay sa Panginoon ang ating buhay, at hindi lang yun, makapagbigay din yung buhay sa ibang kaluluwa, dapat ang isang pan natin. Harap-harapin tayo, planuhin natin, pangarapin natin, na dapat marating yun. At ito yung napakaganda na makamit ang isang Kristiyano. Sabi niya dito, upang makatagal sa daan ni Kristo. Sa totoo lang, ang daan ni Kristo talaga mahirap. Sa totoo lang. Ang daan ni Kristo, mga kapatid, ang daming pandyan. Makitig. Hindi mo magawa ang lahat. Ayaw ng laman ng daan ni Kristo. Kaya maraming hindi nakakatagal sa daan ni Kristo. At kung tayo ay gusto nating magtagal, dapat natin yung kailangan marating yung kapuspusan ni Kristo para makatagal tayo sa daan ng Panginoon. At ang napakainam dito, kapag tayo ay matured na, ibig sabihin yung kapakanan ng kaluluwa yung palagi mo binibigyan ng panahon, oras, yun ang pinukukusan mo. Sabi niya dito, kapag ganito, yung ating kalagayan ng ating kaluluwa, wala nang katiting na pagmamalasakit sa kanyang laman, kundi purong kapakanan ng kaluluwa. Sabi niya dito, ang kanyang ipinaglalaban. Hindi na ito, sabi niya, hindi na ito mapapaurong, mapapasanod, papahinto, o mapatalikod sa daan ni Kristo. Tatlo lang itong nakita ko dito na dinugtong doon sa mga unang nagsalita, mga kapatid, kung bakit kailangan marating natin yung kapuspusan ni Kristo, kasi kapag narating natin yon, ikaw yung Kristiyano, sabi niya dito na napakasecure. Na at dating ka, hindi kinakaw na. Yun, nasa iyo yung kapayapaan. Yan. Ang kapayapaan ay galing sa Diyos. Kapag kahit nandyan yung hirap, nandyan minsan yung mga problema, yan, nakaruna ka lang. Yung kaya pa lang ang nasa iyo. Nandyan yung joy mo. Iragsak doon sa ano. Relax, hindi relax. Sa English yun. Galak. Meron kang galak. Yun ang napakainam doon, mga kapatid. Yan. Hindi na tayo mapapaurong, hindi natin mapapatalikod. Sabi niya doon, sa daan ni Kristo. Iisa lamang ang maliwanag na dineklara ng Biblia na pamantayan natin upang siguradong marating ang kasakdalan sa Espiritu. Ano yun? Yung tanging buhay lang ni Kristo. Ito yung napakalaking mali sa maraming Kristiyano, kaya naantala ang pagsulong ng espiritual at bigong makamit ng kasakdalan. Yung hindi mo makamit, yung wala yung kasakdalan. Ito yung malaking problema sa marami, kasi hindi mo maabot-abot. Kasi maraming Kristiyano na parang nakapante, may mga ganun. Para bang okay na lang sila kapag makadalo sila, may mga ganun. Di ba? Parang kapag nakapunta na sa gawain, parang ganun. Hindi na siya nag-check up. May mga ganun, mga kapatid. Nakarelax siya, napaka-kampante. May mga ganun Kristiyano. Samantala, ang sabi ng Panginoon na dapat natin na marating. Ito yung malaking problema sa maraming Kristiyano. Kaya naantala, sabi niya, ang pagsulong ng espiritual at bigong makamit ang kasakdalan. Sabi niya nito. Ang magdadala sa atin ng espiritual na kasakdalan, sabi niya dito, hindi yung leader, hindi si brother o si sister,
kundi tanging buhay ni Kristo. Sabi niya dito. Kaya nga, kapuspusan ni Kristo yung dapat natin tularan. At kung sa iba tayo pumase, nakatingin sa leader, sa brother, sabi niya dito, malabo nating marating o makopya ang kapuspusan ni Kristo. Napaka-imposible Amen. na marating natin doon kung sa tao tayo mag-base. Yan, magbase. Minsan maraming ganun. Pupunta ako kung andito yung preacher. May mga ganun. Lalo kung ang kakapagsalita ay effective, may mga napipili. Amen. May namimili ng preacher. Yan. Doon tayo nagbabase. Mas maganda doon eh. Mas maganda ang trinipreach eh. Mga ganun. Ang sasarap ng i-trinipreach, huwag tayo mag-base doon, mga kapatid. Kung sa tao tayo mag-base, sigurado, 100%, malabo tayo marating yung kapuspusan ni Kristo. Amen. Tulad namin mga leader, sa totoo, umiiyak din kami. Sa totoo, sabi ni Brother Edwin kanina, kung meron lang dito sa Biblia na nakasulat na pwedeng mag-atras, isa ako doon. Sa totoo. Hindi naman ako talaga leader eh. Sa totoo, hindi. Kapag ako ay nag-base na Bible, hindi. Pero pinupursige ko. Kaya anong gagamitin ng Diyos kung wala? Amen. Kaya pinupursige ko. Kung meron lang sana dito, mga kapatid na umatras, isa ko doon. Oh. At bakit? Parang gusto kong umatras. Nakakahalit sila kapag nagsasabi ka ng totoo. Kapag puro kaluluwa ang sinasabi mo na talagang ang kaluluwa, yung kaligtasan ng kaluluwa ang sinasabi mo, talaga marami kang kukontra. Maraming nakagalit sa'yo. Talaga. Minsan pumunta kami dito noon, nagbiyahe kami puntang Maynila, may nadaanan kami na tindahan. Bumili si Sister Sok, nalaman niya na Christian, ay Christian ka, opo. Ay Christian ka din, opo. Sa totoo, pastor yung asawa ko eh. Ay lumabas yung lalaki. Ayun, nakangiti. Ay, ikaw yung asawa ko, opo. Pastor ako. Ang ganda ka ng pastor, sabi niya. Tumatawa, ang ganda. Bakit? Ang pastor ay maraming nagmamahal, sabi niya. Ay, ako. Hindi tama ito, ako. Marami daw nagmamahal. Yan. Marami daw nagmamahal sa kanya. Labuan ang natin talaga. Yung pastor siguro na ito, ganito siguro ito ako. Marami nagmamahal sa Diyos. Si Kristo nga eh. Sa dami-dami ng listener niya, dahil sa totoo ang kanyang sinasabi, dami pumunta sa kanya eh, kahit kapatid eh. Diba? Kahit nga apostol niya, kinontra siya eh. Amen. Tapos sabi niya, marami daw nagmamahal. Kapag ganun ang pastor, hindi pastor, impostor yun. Amen. Kasi yung pinipreach, puro laman. Kaya ang dami mo nang nagmamahal, kasi yung pinipreach niya, yung gusto yung listener. Gusto yung laman, yun ang pinipreach na. Pero kapag ang totoong leader, totoong pastor, share ko yan, maraming nagagalit. Pero pakiusap ko naman, huwag naman kayo sa aling magalit. Sa sarili niyo muna kayo magalit. Magandang hapon mga kapatid. Mag-pray po tayo, brother. Ipag-pray niyo mga leader. Sige na. Mag-pray na kayo. Mag-pray na kayo.